mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Maaga pa lang ay abala na si Rosita sa paglilinis ng maliit na kubong nakatayo sa gilid ng kanilang bakuran. Doon kasi tutuloy si Gabriel, ang kapatid at kakambal ng kanyang mister, habang naghahanap ito ng trabaho sa bayan. Maliit at wala kasing bakanting kwarto ang kanilang bahay. Kaya imbes na sa sala siya matulog, ay mas ginusto na lang nito na sa kubo magpahinga, para na rin daw hindi makaabala. Kaya naman bago dumating ang kanyang bayaw, ay pinunasan na ni Rosita ang lumang papat. Inayos ang banig at pinalitan ang kumot. Nilabhan na rin niya ang iisang unan at isinampay ang bagong tuwalya sa nakaperming kawayan sa sulok. At saka naglagay pa siya ng maliit na paso ng halamang bulaklak sa bintana para magkaroon ng konting sigla ang lugar. At habang inaayos niya yon, ay pumasok sa isip niya kung gaano na siya katagal na hindi nakadama ng kahit anong pagbabago sa araw-araw na buhay. Pero sa kabila nun, pinilit pa rin niyang ibaling ang atensyon sa iba. Ayaw niyang alalahanin ang mga gabi na sinusubukan niyang punan ang sariling kakulangan gamit ang cellphone na nakapatay ang ilaw. Alam niyang mali ang ilang bagay na naiisip niya. Ngunit lalong lumalalim ang katahimikan sa pagitan nila ng asawa niyang si Junel. Kaya't hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot at hiya sa sarili. Nagtatrabaho ang asawa niyang si Junel sa Manila. At minsan sa isang buwan lang ito kung umuwi. Pero kung minsan, hindi pa nga ito nakakauwi dahil sa dami ng trabaho. Kaya naman, hindi rin maiwasan ni Rosita na mangulila sa asawa, lalo na nga pagdating sa gabi. Kahit kasi sabihin pang madalas naman niyang nakakausap ito, ay iba pa rin na nahahawakan at nayayakap niya ang asawa. Kung kaya't, nang dumating ang kanyang bayaw sa buhay nila, ay hindi niya talaga inaasahan na ito ang magpupuno ng pangungulila ng kapatid nito. Pinagabihan na nang dumating si Gabriel sakay ng tricycle. Pagbaba nito, agad siyang binati ng ngiti. Simple lang pero sapat para magbabagal sa hakbang ni Rosita. Matangkad si Gabriel, moreno at halatang sanay sa mabibigat na trabaho. At kahit kakambal ito ng kanyang asawa, ay mapapansin dito ang hindi pagkakahawig ng dalawa. Gayunpaman, hindi naman maikakailang pareho rin silang may taglay na kagwapuhan. Magandang gabi, Rosita. Heto nga pala ang pasalubong kong kakanin. Paborito mo raw yan, sabi ni Utol. Wika ni Gabriel. At saka, salamat na rin sa pagpapatuloy dito. Dagdag pa ng binata. Sabay abot ng kamay na para bang nag-aalangan kung dapat ba o hindi. Tinanggap naman iyon ni Rosita. Ano ka ba? Walang anuman yon. Hindi ka naman iba sa amin ni Junel eh. Kapatid ka niya. Sagot naman ni Rosita rito. Habang sinusubukan niyang bawiin ang kamay, naramdaman niya ang init ng palad ni Gabriel. Maiksi lang ang sandali, pero sapat para mag-iwan ng kakaibang kilabot sa kanyang balat. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matagal niya nang hindi nararanasan na may pumansin sa kanya. Nagtagpo sandali ang kanilang mga mata bago sila sabay na umiwas. Ipinakita ni Rosita ang maliit na kubo na nasa gilid ng kanilang bahay. Isang dating imbakan na inayos niya nung umaga. Pagpasok nila, agad na napansin ni Gabriel ang malinis na banig, maayos na kulambo at ang maliit na paso ng bulaklak sa gilid ng bintana.
Ang linis, Rosita. Salamat talaga. Mukhang maswerte ko rito. Sabi ni Gabriel. Ngunit ang tingin niya ay hindi basta pasasalamat. May lalim, may tanong, may hindi sinasabi. Nag-init ang pisngi ni Rosita. Oo. Nilinis ko para mas komportable ka. Baka makatulong para makahanap ka agad ng trabaho. Pagbibiro naman nito. Hindi niya ma-explain kung bakit parang umaatras ang puso niya habang nagsasalita. Pakiramdam niya ay masyadong malapit si Gabriel, kahit hindi naman. Napansin naman iyon ni Gabriel at bahagyang tumango. Hindi maalis ang titig. Kahit na hindi komportable, Rosita, ang swerte ko pa rin sa pagtulong niyo ni Utol. Hindi ko makakalimutan to. Sabi niya, sabay yuko bilang paggalang. Sige na, maiiwan na kita. Magpahinga ka na muna. Halos pabulong na tugon ni Rosita. Mabilis siyang tumalikod at halos nagmamadaling tinahak ang daan papunta sa bahay. Pagkapasok sa sariling kwarto, napahinga siya ng malalim. Mahaba, mabigat, parang inilalabas ang bigat na di niya maipaliwanag. Bakit ganoon ang pakiramdam niya? Bakit parang ang simpleng paghawak ni Gabriel kanina, yung halos hindi naman sinasadya, ay nag-iwan ng init sa kanyang palad? Isang init na hindi naman naroon. Isang sensasyong matagal niya nang hindi nararamdaman. Umupo siya sa dulo ng kama, nakatingin sa dingding. Malayo ang asawa niyang si Junel. Halos 2 buwan nang hindi umuuwi. Lagi itong pagod, abala, at kapag nakakausap sila, kadalasan ay sa video call na puno ng ingay mula sa Maynila. Napansin din ni Rosita na unti-unti na ring nababawasan. Hindi lang ang oras nito para sa kanya, kundi pati ang lambing, pag-aalala at atensyon. At doon, habang mag-isa sa tahimik na kwarto, napansin ni Rosita ang matagal na niyang ipinagwawalang bahala. May kulang. May hinahanap siya. May matagal nang hindi niya nararamdaman mula sa taong dapat na pinakamalapit sa kanya. At ang presensya ni Gabriel ay parang paalala na hindi pa tulog ang bahagi ng sarili niyang matagal niyang sinusubukang patahimikin. Habang nasa loob ng sariling kwarto, tinitigan ni Rosita ang kanyang cellphone. Alam niyang nandoon ang nakasanayan niyang paraan para pakalmahin ang sarili. Pero ngayong gabi, hindi niya magawa. Hindi ang cellphone ang laman ng isip niya, kundi ang tingin ni Gabriel kanina. Ang presensya nitong ramdam niya kahit nasa kabilang bahagi lang ng bakuran. At ang hindi maipaliwanag na bigat ng hangin mula nang dumating ito. Hindi na siya mapakali. Kinailangan niyang lumabas. Kaya naman, tahimik siyang bumaba ng bahay at nagtungo sa kusina. Kumuha siya ng baso at nagkunwaring iinom ng tubig. Pero ang totoo, nakatingin lamang siya sa direksyon ng kubo na nasa tabi lang ng bahay nila. Noon pansamantalang tumutuloy si Gabriel. Napansin niya na bahagyang nakabukas ang pintuan ng kubo at may ilaw na sumisilip mula sa loob. Umigting ang kaba sa dibdib niya. Ilang segundo siyang nag-atubili bago siya dahang-dahang naglakad papunta roon. 3 mahinang katok ang ginawa niya bago bumukas agad ang pinto. Lumitaw si Gabriel, nakasuot ng simpleng lumang puting t-shirt at shorts. Nangingintab pa ang buhok na halatang bagong ligo. Kita sa mukha niya ang pagtataka. Rosita, may nangyari ba? Bakit gising ka pa? Sunod-sunod na tanong nito,
may bahid na pag-aalala sa boses. Naglakad si Rosita ng konti palapit. Huminto sa gilid ng pintuan. Para bang hindi niya alam kung dapat ba siyang pumasok o umatras. Hindi ako makatulog. Bulong niya. Halos hindi marinig. Saglit na tumingin si Gabriel sa paligid. Sinisigurong walang ibang tao. Tahimik ang bakuran. Tanging kuligdig lang ang maririnig. May kailangan ka ba? Gusto mo ba ng salabat? May tinira akong tubig na mainit. Alok ni Gabriel. Iaabot na sana ang termos na nasa lamesa. Ngunit umiling si Rosita ng mabagal. Sa totoo kasi, hindi ako komportable, Gabriel. Mahina niyang sabi. Parang may nag-iba dito simula nang dumating ka. Napakunot ang noo ni Gabriel. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Rosita. Ngunit bago pa ito makapagtanong, napansin ni Rosita kung paano sumulyap ang mga mata nito sa kanya. Hindi bastos, hindi lantaran, pero tila sinusubukang unawain ang bigat ng salita niya. Agad ding umiwas ng tingin si Gabriel, na para bang sinadya niyang huwag basahin ng mas malalim ang nararamdaman ni Rosita. Pasensya na kung nakaistorbo ko. Mahina nitong sagot, habang tumatayo ng tuwid. Halatang pilit nagiging marespeto. Sabihin mo lang kung kailangan ko nang umalis, Rosita. Hindi maipaliwanag ni Rosita kay Gabriel na ang nararamdaman niya ay hindi takot, kundi ang pangambang unti-unti siyang nadadala sa mga bagay na hindi niya dapat maramdaman. At ang presensya ng binata ang dahilan kung bakit nagugulo ang isip niya. Lumapit pa siya ng bahagya sa pintuan. Halos magkadikit na ang kanilang mga balikat. Ramdam niya ang init mula sa katawan ni Gabriel. Pati ang amoy nitong malinis. Amoy bagong ligo. Ngunit may halong panlalaking presensya. Isang amoy na hindi niya naramdaman sa kanilang bahay ng matagal. Pero tila hindi alam ni Gabriel kung ano ang nais ipahiwatig ni Rosita. O marahil alam niya. Pero mas pinili nitong umiwas. Nakita niya ang saglit na pag-angat at pagbitaw ng balikat ng binata. Isang maingat na paghinga na puno ng pagpipigil. Walang lumabas na salita mula kay Gabriel. At doon tuluyan ng lamig ang dibdib ni Rosita. Hindi naman sa ganon, Gabriel. Naninibago lang siguro ko. Dahil kadalasan, mag-isa lang ako dito. Mabuti nga at nandito ka. Para kahit papano, may kasama na ako habang wala si Jonel. Sabi niya, pilit pinapakalma ang tinig at saka nagpaalam na rin. Agad siyang tumalikod. Halos nagmamadaling lumakad pabalik sa loob ng bahay. Sa bawat hakbang, tila lumulubog ang sikmura niya sa hiya at dalamhati. Ang init na kanina'y halos hindi niya mapigil ay napalitan ng bigat. Isang malamig na paalala kung gaano siya naging mahina. Pagpasok niya sa kanilang kwarto, hindi pa man siya nakakalapit sa gilid ng kama, ay biglang tumunog na ang kanyang cellphone. Nagring iyon ng sunod-sunod. Lumabas sa screen ang pangalan ni Jonel. Pagdinig pa lang niya sa unang hello mula sa kabilang linya, bumalik agad ang bigat ng realidad. Ang boses ng asawa niya. Pagod, may ingay ng Maynila sa likuran, ngunit puno ng pamilyar na responsibilidad, ay nagsilbing paalala kung sino talaga siya at kung anong buhay ang kailangang panghawakan. Parang biglang lumiit ang buong kwarto. Rosita, gising ka pa? Kumusta kayo dyan? Si Gabriel, nandyan na ba?
Tanong ni Junel, na walang kaalam-alam sa bagyong kanina lang ay dumaan sa kanyang asawa. Huminga siya ng malalim, pilit inaayos ang sarili. Oo, nandito na siya. Nagpapahinga na sa may kubo. Sagot niya, mahina, ngunit pilit pinatatatag ang boses. At sa katahimikan pagkatapos nun, ramdam ni Rosita ang dalawang mundong kinabibilangan niya. Ang mundong hindi niya maiwan, at ang mundong sinusubukan niyang huwag lapitan. Habang patuloy na nagsasalita si Junel tungkol sa trabaho, sa pagod at mga plano nilang ipon, unti-unting lumabo ang tinig nito sa isip ni Rosita. Para lamang siyang nakikinig sa malayong ingay mula sa telebisyon, sapagkat ang atensyon niya ay nagsimulang mahati. Unti-unting bumalik sa isip niya ang mga sandali kanina. Ang paraan ng pagtitig ni Gabriel, ang presensya nito ilang hakbang lang ang layo, at ang mainit at magaspang na kamay na halos di man niya hawakan ay hindi na niya makalimutan. Love, baka naman pwede. Mahina, ngunit pamilyar ang tono ni Junel na nagpabalik ng wisyo niya. Alam naman na ni Rosita kung ano ang ibig sabihin nito. Paulit-ulit na kasi nilang ginagawa yon. Isang paraan upang punan ang pagitan at pangungulila nila, kahit pansamantala lang. Uminga si Rosita ng malalim. Oo sige, sandali. Tugon niya, kahit may mabigat na hatak sa dibdib niya. Ginawa niya ang nakasanayan nilang paraan. Pero ngayong gabi ay may kakaibang lungkot at pagod sa bawat kilos niya. Para siyang nasa eksena na dati niyang alam ang bawat galaw. Ngunit ngayon, para lamang siyang umaarte sa harap ng entabladong wala ng ilaw. Habang si Junel ay patuloy na nagsasalita sa kabilang linya, sinusubukang manatiling malapit sa kanya kahit malayo. Samantalang si Rosita ay nakatingin lamang sa kisame. Tuyo ang mga mata. Malungkot ang dibdib. Hindi siya nakatutok sa asawa. Hindi sa boses nito. Hindi sa ginagampanan nilang ritual. Ang isip niya ay nasa kabilang dulo ng bakuran. Sa silid na may bahagyang bukas na pintuan. Sa lalaking kakausap lang niya kanina. Sa titig na nagpaalala sa kanya na may ilang bahagi ng sarili niyang matagal nang hindi ginagalaw ng kahit sino. At bago pa matapos si Junel, unti-unting tumimo ang pagod kay Rosita. Hindi pagod sa katawan, kundi sa bigat ng nararamdaman. Tuluyang bumigay ang kanyang paghinga at nakapikit siya. Hanggang sa hindi na niya namalayan kung paano siya nakatulog, habang hawak pa ang cellphone. Kinabukasan, nagising si Rosita nang may kirot sa dibdib. Hindi dahil sa ginawa niya kagabi, kundi dahil sa katotohanang hindi niya alam kung anong direksyon ang tinatahak ng sarili niyang damdamin. Tahimik siyang bumangon, inayos ang sarili, at dahang-dahang naglakad papuntang kusina. Habang nagbubukas siya ng ilaw at naghahanda ng almusal, ramdam niya ang nanunuyong bigat ng konsensya, at ang paunti-unting bumabalik na kaba, dahil anumang oras, babangon na si Gabriel. At muli silang haharap sa tensyon na hindi nila pinangalanan. Paglabas ni Rosita ng silid, natutnan na niya si Gabriel na nakaupo sa hapagkainan. Tahimik na umiinom ng kape. Bahagyang nag-angat ito ng tingin nang mapansin siya. Pasensya na, Rosita. Nauna na akong magkape. Sabi ni Gabriel na tila nahihiya. Ang boses ay may halong pag-iwas. Maniwanag na ramdam pa rin nito ang bigat ng nangyari kagabi. Hindi man malinaw,
pero sapat para maging alanganin. Wala yon, Gabriel. Huwag kang mag-alala. Tugon ni Rosita. Pilit na pinapakalma ang boses. Kumuha ka lang dyan ng kahit ano. Ituring mo na rin tong parang bahay mo. Sinubukan niyang magmukhang normal pero hindi maitatago ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Napapadalas ang paghinga niya at halos hindi niya makita ng maayos ang mainit na tubig habang nagtitimpla ng sariling kape. Habang inaabot niya ang garapon ng asukal, lumapit si Gabriel upang kumuha rin. Nagkasabay ang kamay nila sandali. Mabilis na sandali lang sana, ngunit sapat para bumalik ang tensyon na halos hindi niya kinaya kagabi. Naramdaman niyang tumigil ng bahagya ang kilos ni Gabriel. Para bang pareho silang napahinto. Rosita, tawag nito. Mababa ang boses. Napatingin siya kay Gabriel. Diretso sa mata. Parang may mga tanong doon na hindi nito masabi. Tungkol nga pala kagabi. Maingat na sabi ni Gabriel. Sa sinabi mong hindi ka komportable. Pasensya na kung hindi ko naintindihan agad. May problema ba kayo ni Utol? Umiling si Rosita. Marahan, mabigat. Hindi mo naiintindihan, Gabriel. Bulong niya. Hinawakan niya ang tasa ng kape pero hindi ininom. Ipinatong lamang sa lamesa. Malayo sa kanila. Tumayo siya ng diretsyo. Humarap kay Gabriel. Hindi takot ang naramdaman ko kagabi. Pagpapatuloy niya. Nanginginig ang boses. Ang problema ay wala rito ang asawa ko. Matagal na akong mag-isa. Tahimik si Gabriel. Hindi kita sa mukha niya ang pag-aalangan. Yung bang gusto niyang magsalita pero pinipigilan ang sarili. Nag-ingat siya sa bawat galaw. Para bang ayaw niyang gumawa ng maling hakbang. Nagtagal ang tingin ni Rosita sa mga kamay nito. Malalaki, sanay sa trabaho, at nakahawak lamang ngayon sa tasa ng kape. Halos hindi gumagalaw. At sa sandaling iyon, alam niyang mali ang nararamdaman niya. Alam niyang hindi dapat. Pero alam din niyang hindi niya iyon basta mapapawi. Hindi yun kay Gabriel nagsimula, kundi sa mahabang panahon na kailangan niyang tiisin. Alagaan ang sarili at magpanggap na sapat ang layo at katahimikan. At kahit hindi niya sinabi ng direkta, nakita ni Gabriel sa mga mata ni Rosita ang isang damdaming pilit niyang pinipigil. Hindi yun kahalayan, hindi yun tukso lang. Isa yung pangungulila at kakulangang hindi malulutas ng kahit ilang tawag mula sa Maynila. Simula noon ay naisipan ni Rosita na umiwas muna kay Gabriel. Dahil sa tuwing napapalapit siya rito, ay mas lalo lang siyang nangungulila sa asawa. Hindi na siya dito masyadong nakikipag-usap. At kapag oras na sa hapagkainan, ay nauuna na siyang kumain. Dahil naman sa ipinakitang yon ni Rosita kay Gabriel, ay naisip tuloy nito na may nagawa siyang pagkakamali sa hipag. Kaya't imbes na manatili doon, ay naisipan nitong umalis na lang sa poder nila. Ayaw naman kasi ni Gabriel na sa mismong tahanan ng hipag ay tila naiilang ito. At kahit siguro hinabilin pa ito ng kanyang kapatid na si Junel, ay mas mabuti nang lumayo na lang din siya rito. Subalit nang makita siya ni Rosita na ginagayak niya ang kanyang gamit, ay nagtaka ito. Saan ka pupunta, Gabriel? Aalis ka na? Tanong nito. Babalik na lang siguro ko sa amin.
Mukha kasi nakakaistorbo ko sa'yo dito. Tugon naman ni Gabriel na nakatitig lang kay Rosita. Ngunit imbes namang sumagot ito, ay mismong ang katawan na niya ang tumugon sa mga tanong ni Gabriel. Hindi niya namalaya na napaluha na pala siya dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. At pagkakita naman dito ni Gabriel, ay kaagad niyang nilapitan ang hipag. Nang mahawakan naman niya ito, ay nakaramdam din siya ng kakaibang init mula kay Rosita. At noong mga sandaling iyon ay walang tao doon, kaya't mabilis itong kumilos. Hinapit niya si Rosita palapit sa kanya, para sana aluin ito. Ngunit nagulat na lang siya nang biglang kumilos ang kanyang mga labi, upang hanapin ang labi ni Rosita. Hindi naman tumutol si Rosita sa ginawa ng bayaw. Pagkos ay gumanti pa ito. At sa kubong iyon, ay doon na naganap ang una at bawal na halik. Isang halik na puno ng matinding pananabik. Ang halik ay mas malalim, mapusok at matagal. Tila isang pagbawi sa lahat ng paghihintay at pagpipigil ni Rosita. Kaya naman nung mga oras na yon ay tila nag-usap ang dalawa sa pamamagitan ng kanilang nararamdaman. Hindi na nakapagpigil pa si Gabriel. Samantalang si Rosita naman ay kusang loob na inalay ang nangungulilang katawan. Ang mga kamay ni Gabriel ay humigpit sa kanyang bewang. At ang mga kamay naman ni Rosita ay kumapit sa leeg ni Gabriel. Ang kanilang mga katawan ay nagdikit. Ang init na matagal nang hinahanap ni Rosita, sa wakas ay natagpuan niya. Sa sandaling yon, hindi na ito ang kakambal ng asawa ni Rosita na si Gabriel. At hindi na rin si Rosita na hipag nito. Sila ay dalawang tao na parehong uhaw sa mga paglalambing. Kaya naman, nang pareho na silang tuluyang naanod sa init ng kanilang ginagawa, ay doon na naganap ang matagal nang inaasam-asam ni Rosita. Pagkatapos naman ng pangyayaring yon, ay tila ng iba ang pakikitungo nilang dalawa sa isa't isa. Nasa pagdating na yon ni Gabriel, ay tila ba nabuhay muli ang tahimik na mundo ni Rosita. At habang wala si Junel, ay ito na muna ang pumalit sa responsibilidad nito kay Rosita. Kaya naman dahil doon ay naging makulay at masaya muli ang buhay ni Rosita, na di kalaunan ay napansin din ng kanyang asawang si Junel. Sapagkat sa tuwing nagkakausap sila nito sa cellphone, ay ramdam nitong may iba kay Rosita. Panay lang naman ang iwas ni Rosita sa tuwing kakamustahin sila ni Junel. Ngunit ang hindi nila alam ay kinukutuban na pala ito. Kung kaya't walang kamalay-malay ang dalawa na pauwi na pala si Junel. Kaya naman habang nasa kalagitnaan ng paglalaro ng apoy si Rosita at Gabriel, ay hindi nila namalayang dumating na si Junel. Halos magulat na nga lang ang mga ito nang bigla silang may marinig na boses na animoy nanggaling sa ilalim ng lupa. Nang tingnan nila kung kanino galing yon, ay halos hindi makagalaw ang dalawa. Pero imbes na magalit si Junel, ay lumabas lang ito ng bahay at tuluyan ng hindi bumalik. Nang tawagan naman ito ni Rosita sa cellphone, ay cannot be reached na ito. Kaya naman walang nagawa ang dalawa kundi puntahan na si Junel sa Manila para personal na humingi ng tawad. Subalit nang malaman ni Rosita na may iba na pala itong pamilya doon, ay doon niya mas naunawaan kung bakit ganun lang ang naging reaksyon nito. Na kaya hinayaan nitong tumira ang kakambal sa bahay nila ay para mapagtakpan ang kasalanan niya kay Rosita. Hindi naman alam nun ni Rosita ang gagawin. Kung magagalit ba siya kay Junel o hahayaan na lang din niya ito. Subalit nang makita niya ang masaya nitong pamilya, ay doon na siya nagpasya na pabayaan na ang mga ito.
Sa kabila naman ng sakit na pinagdaanan niya, ay hindi siya nagawang iwan ni Gabriel. Kung kaya't kalaunan ay nahulog na rin ang loob niya rito. Kaya naman simula noon ay si Gabriel na ang naging sandalan niya sa tuwing nalulungkot siya. Ito na rin ang naging kasama niya sa buhay simula nang iwan siya ng kakambal nito. Naging maayos naman ang kanilang magsasama. Kahit pa nga, doon pa lang nila nadidiskubre ang mga bagay-bagay tungkol sa kanilang dalawa. At habang tumatagal, ay doon nare-realize ni Rosita na mas komportable siyang kasama si Gabriel kesa kay Junel. Kaya naman dahil doon, ay mas lalo tuloy siyang napamahal dito. Lalo na nang magkaroon na sila ng mga anak.